two distinct gospel. So, ito po kung bakit natin kailangan pag-aaralan dahil pag hindi natin alam, ang ating naipapangaral ay ibang gospel. So, ang gospel na dapat natin ipapangaral, yung gospel na natanggap ni Apostol Pablo. Hindi yung gospel na tinanggap ni John the Baptist. Okay? So ngayon, kung ang ipapangaral natin ay yung tinanggap ni John the Baptist, hindi po yan ang gospel para sa atin. Ang gospel na para sa atin, ulitin ko po, yung gospel na tinanggap ng ating apostol. Gusto kong basahin sa Acts chapter 20:24. But none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So ang tinanggap ni Apostol Pablo na ebanghelyo na dapat nating ipapangaral din ay ang gospel of the grace of God. Si John the Baptist, mayroon din siyang tinanggap na mabuting balita at kanya rin ipinapangaral, pero iba sa ipinapangaral ni Apostol Pablo. Anong sinasabi sa Matthew chapter 3? Ito ay patungkol kay sa pangangaral ni John the Baptist. Ito po ang kanyang pangangaral, chapter 3 verses 1 and 2, the book of Matthew. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So ang ipinapangaral ni John the Baptist ay ang tungkol sa paghahari ng ating Panginoon. At ang ipinangaral naman ni Apostol Pablo ay ang tungkol sa grace ng Panginoon. So magkakaiba po. Kaya, dapat natin maunawaan para hindi po magkaroon ng mixed presentation. So kung i-locate natin dito sa chart natin, dito po yung ipinapangaral ni John the Baptist, at dito naman yung ipinapangaral ni Apostol Pablo. So yung pangaral ni John the Baptist ay tungkol po sa kaharian. Okay, tungkol sa kingdom. At ang ipinangaral naman ni Apostol Pablo ay ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross. So kung ipapangaral mo ang ebanghelyo na tinanggap ni John the Baptist at tungkol sa kaligtasan, hindi po maliligtas ang isang tao. Bakit po? Dahil ang kaligtasan ay nandito sa pangangaral na tinanggap ni Apostol Pablo, wala po sa tinanggap ni John the Baptist. So, dapat ba nating malaman ang gospel? Yes. Dahil napakahalaga po maunawaan natin ang gospel kung ano ang ating pinaniniwalaan. Dahil kung hindi natin alam, yung sayang lang yung time natin sa church na hindi natin alam na tayo'y naligtas. Sayang lang ang pagpunta natin sa church, hindi natin alam yung gospel. Ang gospel po na ating pinaniniwalaan para tayo maligtas ay ang ebanghelyo tungkol sa ginawa ni Kristo sa cross. Dapat po nating paniniwalaan na si Kristo'y namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. At kung paniniwalaan po ang kanyang ginawa sa cross, ang tao po ay maligtas. Okay? Para pala maligtas ang isang tao, ay maniwala sa ebanghelyo, maniwala sa ginawa ni Kristo, maniwala doon sa mensahe tungkol sa cross. Ang tanong, saan ba tayo iniligtas ng Panginoon? Tayo po ay iniligtas sa parusa. Tayo po ay iniligtas sa parusa kasi dapat lahat ng makasalanan ay pupunta sa dagat-dagatang apoy, tama? Pero tayo po ay iniligtas doon sa parusa nung tayo'y naniwala. Nung tayo'y naniwala, hindi na po ang tao ay mapaparusahan pa dahil
ang ating destination ay papuntang langit. Hindi na papunta dito, papuntang langit. Paano nangyari yun? Nung tayo'y naniwala sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nakuha niyo? Anong gospel ang dapat nating paniniwalaan para ang tao ay hindi pupunta sa dagat-dagatang apoy? Dapat maniwala po sa gospel of the grace of God. Dapat maniwala po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross. At kung yan po'y paniniwalaan, ang tao po ay maligtas sa darating na parusa. Ang tao po ay maligtas sa darating na parusa. Kaya pala, ang sinabi niya sa Ephesians chapter 2, so, dito po ang sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. So, malinaw na ang kaligtasan, ang Panginoon mismo gumawa. Malinaw po na ang salvation ay work ng Panginoon. Ang part po natin ay maniwala sa Kanyang ginawa sa cross. Malinaw po sa atin? Kung kaligtasan ang pag-uusapan, work ng Panginoon. Hindi po work ng tao. Kaya sabi sa Ephesians 2:9, not of works, lest any man should boast. Hindi po work ng tao para tayo maligtas. Ang kaligtasan ay work ng Panginoon para tayo maligtas doon sa kapahamakan. Ito po yung pupuntahan ng mga taong hindi naniniwala sa gospel of the cross, the gospel of Christ. Ito po ang pupuntahan. At para tayo makaiwas sa parusa na yon, dapat maniwala sa ginawa ng Panginoon. Yan po ay grace ng Panginoon para sa atin. Ibinigay na lang po niya ang kaligtasan na hindi natin kayang i-work out. Ang Panginoon sa pamagitan ng Kanyang biyaya ay Kanyang ibinigay sa lahat ng mga naniniwala. Kay John the Baptist, hindi po yan ang presentation niya. Ang pinapaliwanag ni John the Baptist ay yung paghahari lang ng ating Panginoong Jesucristo na nakafocus lamang sa bayang Israel. So yun po ang dapat nating maunawaan. Paul and John the Baptist taught two distinct gospel na hindi pwedeng paghaluin. Okay? Hindi pwedeng paghaluin. So Paul and John the Baptist taught two distinct gospel. Paul, here makikita natin kung ano yung kanyang presentation. Okay? Kung ano yung presentation niya. Both given by God. Tama po. Yung natinanggap ni John the Baptist ay galing sa Panginoon. Ang tinanggap ni Apostol Pablo ay galing din sa Panginoon. Yes, pero magkaibang panahon. Tinanggap ni John the Baptist yung Ebanghelyo bago namatay si Kristo. Tinanggap ni Apostol Pablo yung Ebanghelyo after nung si Kristo ay namatay. So, yan po ang pagkakaiba, pero lahat po yan galing sa Panginoon. Magkakaibang time. Before the cross, yung isa, ibinigay ang Ebanghelyo kay John the Baptist. Yung isa naman, after the cross, ibinigay yung Ebanghelyo kay Apostol Pablo. Pero mayroon pong pagkakaiba dahil yung pangangaral ni John the Baptist ay tungkol sa kaharian. Ang pangangaral ni Apostol Pablo ay tungkol sa ginawa ng Panginoon. Magkaiba po yun. Paul's good news included Christ's blood. So clear po, Paul's good news, ano ang kasama doon sa kanyang mabuting balita? Yung dugo ni Kristo. Christ's blood payment for our sins and righteousness without the law. How about John the Baptist? Dito po, makita natin yung kaibahan sa ipinapangaral ni John the Baptist. Dahil ito po ang kanyang ipinapangaral. The good news of coming Messiah to establish the promised
kingdom to Israel. So, kailangan po nating malaman, mga kapatid, dahil kung ang pinaniniwalaan nating Ebanghelyo ay yung Ebanghelyong tinanggap ni John, ito po ay tungkol sa paghahari, pero nakafocus po sa bayang Israel. Dito po nakafocus sa bayang Israel. Ngayon, kung magkamali tayo ng pinaniniwalaang Ebanghelyo, hindi po tayo maligtas. Kaya napakahalaga po ang gospel. Napakahalaga po ang gospel na alam natin kung paano tayo na iniligtas ng Panginoon sa kaparusahan, paano tayo naligtas doon sa kapahamakan. Dapat alam natin ano po ang Ebanghelyo. Ulitin ko po, ang Ebanghelyo na dapat nating paniwalaan ay ang Ebanghelyo tungkol sa ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo, tungkol sa pagkamatay ng ating Panginoon na siya namatay, inilibing at nabuhay sa ikatlong araw para po sa atin. Ibig sabihin, ang ating pinaniniwalaan na Panginoon na tagapagligtas ay buhay. Okay? So, si John the Baptist, ang kanyang pangangaral ay tungkol sa darating na Misaya, tungkol po dito sa second coming, tungkol po sa pag-establish ng kaharian dito sa lupa. Pero yung ipinangaral ni Apostol Pablo ay ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon, yung ginawa mismo ng ating Panginoon sa cross as payment for our sins and righteousness without the law. So si John ba, mayroon ba siyang pangangaral na pagpaniniwalaan yung gospel niya ay nabayaran yung kasalanan? Wala po. Only Paul mentioned na yung work, yung dugo ni Kristo. Okay, Christ's blood. Payment for our sins and righteousness without the law. So, yan po ang yung pagkakaiba sa dalawang ito na hindi pwedeng maihalo. Hindi ibig sabihin na nasa Bible, tama. Hindi ibig sabihin sa Bible ay sa atin agad. Hindi ibig sabihin na pag may nabasa ay tayo ang tinutukoy. Hindi po. Dahil sa Bible mayroong Israel at mayroong Gentiles. Mayroong mga Israelites, mayroong mga Gentiles. Tayo hindi kasama sa bayang Israel. Tayo po ay bahagi sa group of Gentiles. Hindi tayo mga Israelites, tayo mga Gentiles. So, mayroong apostol para sa atin at siya po ang nangangaral para tayong mga Hintil ay maliligtas. At sino po yun? Si Apostol Pablo, ang apostol natin, hindi si John the Baptist. Hindi yung katuruan ni John the Baptist ang paniniwalaan natin para tayo'y maligtas. Kaninong katuruan? Yung tinanggap ni Apostol Pablo, yun po ang turo para tayo'y maligtas, dapat nating paniniwalaan. Hindi pwedeng maipaghalo po, mga kapatid. Hindi po pwedeng maipaghalo ang katuruan. Kung gusto natin maligtas sa parusa ng Panginoon, sa dagat-dagatang apoy, paniniwalaan natin yung Ebanghelyo tinanggap ni Apostol Pablo, yung ginawa ni Kristo sa cross. Anong sinasabi niya? 1 Corinthians 15, 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died. Ito po sa verse 3. How that Christ died for our sins according to the Scriptures. And that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Yan po ang ipinapangaral ni Apostol Pablo tungkol sa ginawa ni Kristo. So para ang tao'y maligtas, kailangan paniwalaan si Kristo.
paniwalaan kung anong ginawa ni Kristo para sa atin. Na dapat ang makasalanan ang maparusahan, pero si Kristo ang namatay para sa atin. So para maligtas, maniwala sa ginawa ni Kristo. Hindi yung ipinangaral ni John the Baptist. Anyone with sin could not enter the kingdom, ayon kay John the Baptist. So, since na hindi sila makakapasok sa kaharian ng Panginoon, ayon kay John the Baptist, kailangan silang bautismuhan sa tubig. Ito po yung requirements, mga kapatid. Sa pangangaral ni John, para sila makakapasok sa kaharian, ano ang ni-require? Magpabautismo sa tubig. Okay? Magpabautismo sa tubig. He water baptized for the remission of sins and for the priesthood. So para ang mga Israelites, para ang mga kingdom believers, makakapasok sa kaharian, ang ni-require po ay magpabautismo sila sa tubig. Para sila'y makakapasok sa kaharian. Ang tanong, yan ba ay mensahe para sa atin, magpabautismo para makapasok sa kaharian ng Diyos na i-establish dito sa lupa? Hindi. Dahil hindi po sa kingdom, sa millennial kingdom, ang destination natin. Ang destination natin, pag naniniwala sa ginawa ni Kristo sa cross, ay papuntang langit, hindi po sa millennial kingdom na i-establish ng Panginoon dito sa lupa. Kaya, hindi ni-required ang bautismo sa tubig para sa mga gustong maniniwala sa ating Panginoon at gustong maligtas sa panahon natin ngayon. Anong sinasabi sa Mark 1, 3-4? Mark, chapter 1. So, gusto kong basahin ko ito para malaman nyo na hindi ni-required sa mga hintel. Tayong mga hintel, hindi ni-required ang bautismo sa tubig. Pero sa mga Israelites, ito po'y ini-required sa kanila dahil ang paghaharian ng Panginoon ay nakafocus sa mga Israelites. So bago sila makakapasok sa millennial kingdom, dapat silang magpabautismo sa tubig, ang mga Israelita. Anong sinasabi sa Mark 1, 3-4? Verse 3, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Number 4, John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sin. Ano po ang ginawa ni John habang siya nangangaral? Sabi niya, repent and then baptize. Nakuha niyo? Kailangan nilang mag-repent and then magpabautismo. Yan po ang ni-required para sila makapasok sa millennial kingdom na i-establish ng Panginoon dito sa lupa. So, kailangan ba na bautisman ang isang hintel sa panahon ngayon para maligtas, para siya pupunta sa langit? Hindi. Ang sa atin po, maniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus para ang tao ay maligtas doon sa kapahamakan, maniwala sa ginawa ng ating Panginoon. Bakit? Ang Panginoong Hesus, siya na po yung nagdurusa. Ang Panginoong Hesus, siya na po yung nahihirapan instead na tayo. Ang Panginoong Hesus, siya po ang namatay na dapat tayo. So, ang part natin maniwala sa kanyang ginawa para maligtas. Hindi po bautismo. Walang kinalaman ang bautismo sa tubig para ikaw ay maligtas sa panahon ngayon. Ang bautismo sa tubig ay katuruan para sa bayang Israel. Tayo po hindi kabilang sa mga Israelites, kaya hindi po required ang bautismo sa tubig. Okay? So Jesus, during his earthly ministry, taught the same message as John. Maging ang ating Panginoong Jesucristo, kung si John ipinapangaral niya ang tungkol sa kaharian, maging ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinangaral din ang tungkol sa kaharian. Okay, during his earthly ministry, taught the same messages
John, ang ating Panginoon. Dito sa 14 to 15, Mark 1. Now, after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. 15, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. So kung ano yung ipinapangaral ni John, ipinapangaral din ng ating Panginoong Jesucristo, dahil yun po ang ni-required sa panahon na yun. Nangangaral si John the Baptist tungkol sa pagkakaharian. Ang ating Panginoong Hesus nangangaral din tungkol sa kaharian. Sino po ang kanilang pinangaralan? Ang mga Israelites. Dahil sila po ang nag-aantay ng king at saka kingdom. Dahil dito po, nung nagtuturo, nangangaral sila ay tungkol po sa paghahari. Yet, he added, believe in himself as the Messiah. May additional doon sa sinabi ng Panginoon, dapat maniwala na siya mismo yung Mesiyas. Dapat siya paniniwalaan na siya yung Messiah. Pero si John the Baptist, purely ipinapangaral niya yung tungkol sa kaharian. Pero yung ating Panginoon, nung siya nangaral, idinagdag niya na dapat maniwala sa Kanya na siya yung Mesiyas. Anyone who did not believe Jesus was the Son of God was unacceptable with God. Ibig sabihin po mga kapatid, sa time ni John the Baptist, time ni Jesus Christ, dapat pong paniwalaan sino? Na si Kristo ay anak ng Diyos. Once na ito'y hindi paniniwalaan, hindi sila tatanggapin. John 6:40. John chapter 6:40. Ito po ang sinasabi. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So, ito po ang kondisyon para makakapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos, para makakapasok doon sa millennium, dapat paniniwalaan na si Kristo ay anak ng Diyos. Pag hindi paniniwalaan na si Kristo ay anak ng Diyos, hindi siya tatanggapin. Kailan? Sa panahon ni John the Baptist. Sa panahon ng earthly ministry ng ating Panginoong Hesus. Pero sa panahon natin ngayon, hindi po yan ang gospel para sa atin. Okay? Hindi po yan ang ebanghelyo para sa atin na si Kristo ay ini-introduce na siya yung Son of God. Hindi po yan ang ini-introduce ni Apostol Pablo sa panahon natin ngayon. Ang kanyang ipinapaliwanag, ang kanyang ini-emphasize ay ang si Kristo na namatay para sa atin. Si Kristo namatay, inilibing at nabuhay sa ikatlong araw. Yun po ang kanyang emphasis. Ulitin ko po, ang kanyang emphasis, yung ginawa mismo ni Kristo sa cross na dapat natin paniniwalaan. At kung yan po'y paniniwalaan ng tao, siya po'y maligtas. The disciples of John may not have identified the Messiah. O na-recognize ba ng mga disipulo ni John the Baptist tungkol sa Mesiyas? Hindi po. The followers of Jesus were required to. So, ganun din po, even yung mga followers ni John the Baptist, followers ng Panginoong Hesus, dapat din po nilang i-recognize, paniwalaan na si Kristo yung Mesiyas. Okay, dito tayo sa isa pa na pangangaral ni Pedro. Kung kanina ay may pagkakaiba sa ipinapangaral ni John the Baptist at pangangaral ni Apostol Pablo, dito po, maging yung pangangaral ni Pedro ay iba din sa ipinapangaral ni Apostol Pablo. When Jesus died, His followers scattered. Tama po.
nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga followers niya ay na-scattered. Okay? And when Peter resumed the Lord's ministry, he taught Jesus' message, plus the Messiah's necessary death and resurrection according to the prophets. So ito po ang presentation ngayon ni Pedro. Idinagdag niya yung si Kristo namatay na binuhay ng Panginoon ayon sa mga propeta. So si John the Baptist, ang kanyang mensahe lang, repent for the kingdom of heaven is at hand. Si Jesus Christ, ang kanyang message, repent for the kingdom of God is at hand, and then believe that He is a Messiah. So yun po yung presentation the time. Then itong si Pedro, ang presentation niya after the resurrection of Jesus Christ here, ay isinama na niya na si Kristo namatay, nabuhay ayon sa mga propeta, na dapat paniniwalaan ng mga Israelites, at mayroong kondisyon, dapat silang mag-repent according to Acts chapter 2. Acts chapter 2, 31 to 38. So dito po natin mababasa yung kondisyon. So sinabi ni Pedro, Acts 2, verse 31, ito po. He seeing this before respect the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. This Jesus has God raised up, whereof we all are witnesses. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, He hath shed forth this, which ye now see and hear. 34. For David is not ascended unto the heavens, but he saith himself, the Lord said unto my Lord, sit down on my right hand, until I make thy foes thy footstool. 36. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom he hath crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were pricked their heart, and said unto Peter, unto the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? 38. Then Peter and said unto them, repent, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So yan po yung foundation nung sinasabi ni Pedro after the resurrection or the ascension of the Lord Jesus Christ. Ang kanyang presentation, isinama na niya yung si Kristo ang Mesyas, na siyang inyong pinatay, na binuhay ng Diyos. Naniwala sila na ang sabi nila, ano ang dapat naming gagawin para maligtas? Ano ang dapat naming gagawin para maligtas? Ayon sa mga Israelites, ang sagot ni Pedro ay, repent and be baptized. So yung sagot ni Pedro, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. So yun po, para hindi sila maparusahan, idagdag pa natin na chapter 3 ng Acts, verse 18. But those things which God before had showed by the mouth of all His holy prophets, or His prophets, that Christ should suffer, He had so fulfilled. So yun po yung presentation ni Pedro nung siya'y nangangaral after the ascension of our Lord Jesus Christ.
So makikita niyo po na iba sa presentation ni Apostol Pablo, yung sinabi ni John the Baptist, sinabi ni Jesus Christ, at sinabi ni Pedro, ay iba po ang kanyang presentation ikumpara doon sa gospel na ipinangaral ni Apostol Pablo. Ngayon, kung ang gospel na ipapangaral natin ay yung sinabi ni Pedro na repent and be baptized in the name of Jesus Christ, hindi rin po tayo maliligtas doon. Bakit po? Dahil ang gospel sa panahon ngayon ay hindi sa pangalan at hindi rin doon sa kaharian. Ang kaligtasan sa panahon ngayon maniwala sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, hindi doon sa pangalan. Okay? Katulad ng binanggit ni Apostol Pedro na dapat sila'y maniwala na si Kristong Mesyas namatay at binuhay ayon sa mga propeta at magpabautismo sa pangalan ni Jesus para sila'y maligtas. So all new followers had to believe Peter's message of water baptism, messiahship, and resurrection. Ulitin ko po, lahat ng mga bagong followers sa time ni Pedro, ano po ang kailangan? Bautisman sa tubig. Maniwala na si Kristo ang Mesyas at maniwala na ang Mesyas yun ang namatay at binuhay ng Diyos. Yan po. And then para sila'y makakapasok doon, requirements ang bautismo sa tubig, makakapasok sa kaharian na i-establish ng Panginoon dito sa lupa, ni-required ko, i-start kay John the Baptist, magpabautismo sa tubig. Sa panahon ni Jesus Christ, ganun din po, magpabautismo sa tubig. Sa panahon ng mga 12 apostol, para ang tao'y maligtas, makakapasok sa kaharian ng Diyos, na i-establish dito sa lupa, ay magpabautismo sa tubig. Ang tanong, si Apostol Pablo ba ay pinapangaral ng maniniwala ngayon magpabautismo sa tubig? Hindi po yan yung requirements para sa atin, mga kapatid. Si Apostol Pablo na apostol natin, hindi siya inutusan na mangbautismo sa tubig para ang mananampalataya ngayon maligtas. Anong sabi niya sa 1 Corinthians 1:17? Kung siya ba'y inutusan, ito po, for Christ sent me not to baptize. Inutusan ba si Apostol Pablo? Hindi. Sabi niya, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Hindi po ni-required ang bautismo sa tubig para ang tao maligtas sa panahon po natin ngayon, kundi ang ni-required ay maniwala sa ginawa ni Kristo. Hindi po ang tubig. Ang ni-required po para bautisman sa tubig ay ang mga Israelita. Dahil nga po, yun ang requirements para sila makapasok sa kaharian ng Diyos na i-establish dito sa lupa, kailangan nilang mabautismuhan sa tubig. Okay, malinaw po sa atin. So, denying the resurrection was unacceptable. Halimbawa, sa panahon ng pagtuturo ni Pedro, kaya isinama niya na ang Panginoon ay nag-resurrect kasi nga, pag yun ay hindi nila paniniwalaan, hindi rin sila maligtas. Okay? Hindi rin po sila maligtas. Added to Peter's message was supernatural empowerment with the Holy Ghost. So kasama po doon sa kanyang pangaral ay mayroon pong empowerment. Kaya nga dito sa Acts 2, Acts 1, may sinabi ang Panginoon bago po sila mangangaral, dapat mayroong empowerment na mangyayari muna. Acts 1:8, verse 7, and he said unto them, referring to the apostles, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. Verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So ano po ang kailangan nila para sila maging witnesses sa lahat ng bansa? Holy Ghost.
yan po ang kasama. Yan po ang ni-required ng Panginoon. At kailan dumating ito? Acts 2. Dito po dumating ang ipinangako ng Panginoon sa mga apostol. Ay sabi dito sa Acts 2, 1-4, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And were appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So yun po ang fulfillment sa sinabi ng Panginoon na dapat maranasan ng mga apostol. Ano po yun? Holy Spirit. Ano po ang nagiging work ng Banal na Espiritu sa kanila? Magsalita ng iba't ibang wika. Bakit kailangan nilang magsalita ng iba't ibang wika? Sa command ng Panginoon, pupunta sila sa lahat ng bansa. So para sila makapag-ministry sa iba't ibang bansa, kailangan nilang magsalita ng iba't ibang wika para mas madali yung mission. Ngayon, marami bang na-convert nung kasama nila ang Espiritu habang sila'y nasa ministry? Yes, sa isang araw po ang na-convert 3,000. Ito po ang sinasabi sa Acts 2:41. Then that gladly received His word, were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And then verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. 3,000 souls added to the church. Ganun po ka-effective ang ministry ng mga apostles that time. Sa tulong ng Espiritu, mayroong 3,000 na convert sa isang araw. Okay? Kailan po nangyayari? Bago kay Apostol Pablo. So, ano ang gospel na kanilang pinaniniwalaan? Ay tungkol lang din po sa kingdom. Tungkol lang din po na si Kristo yung Mesyas. At idinagdag ni Pedro na itong Mesyas pinatay ninyo. Sabi niya doon sa Acts 2, pinagsabihan niya yung mga Israelite, si Kristo na siya yung Mesyas, pinatay ninyo at binuhay ng Diyos. At sila'y na-convert. Ang tanong nila, ano ang dapat namin gagawin para maligtas? Kaya sumagot si Pedro, repent and be baptized. Ganon po, para maligtas ang tao sa panahon na yon, bago kay Apostol Pablo, kailangan po magpabautismo sa tubig. So this also was not optional. Every follower of Peter's message received the promise and power of the Holy Ghost. Ganun lang din po. Siyempre, yan po ang programa na nag-operate that time. Kaya, yung mga bagong mananampalataya ay makakatanggap din ng Holy Ghost ayon sa ipinangako. Balikan po natin ang Mark 16:17. Mark 16:17. Dito po tayo para malaman niyo po na napaka-effective ang mensahe ito sa panahon noon, before Apostle Paul. Pero sa time ni Apostle Paul, hindi na po ni-required. Ito po, Mark 16:17. And the signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. So, kung sino yung ma-convert sa panahon noon, ay makakatanggap din sila ng kapangyarihan at makapagsalita din sila ng bagong wika. Ayon sa Acts 2:38. Mayroon pa, idagdag natin yung 1 John 2:21. 1 John chapter 2, 21. Ito po. I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that new life is of the truth. So, ulitin ko po yung
mensahe ng mga apostles ay continuation lang po sa mensahe na tinanggap ni John, mensahe na ipinangaral ni Jesus during His earthly ministry, at ganon din po yung mga apostol. So, the gospel message was altered or added to 3 times in the course of only a few years. Followers of John coexisted with followers of Peter and did not understand the resurrection, Messiah, or Holy Ghost in Acts 19, 2-3. Balikan po natin ang Acts, pero dito tayo sa chapter 19. Acts chapter 19, verses 2-3. He said unto them, have ye received the Holy Ghost? Since ye believe? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And then verse 3, and he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, unto John baptism. Ibig sabihin, sa baptismo ni John ay hindi malinaw. Kaya inulit sa time ni Pedro, inulit yung baptismo kay John sa kanila dahil hindi na-emphasize doon yung resurrection at na si Kristo yung Mesias at yung Espiritu. Kaya yung binautismo ni John, yung mga pumunta na mga followers, pumunta doon sa time doon sa mga apostles, ibinautismoan ulit. Bakit? Hindi malinaw sa kanila, hindi nila naunawaan ang tungkol sa resurrection. At saka na si Kristo yung Mesias and then yung work ng Espiritu. Kaya inulit. And they were acceptable under John's ministry and acceptable under Peter. And under Peter. So, acceptable dito yung pangangara, yung katuruan na yun. E pagdating dito kay Pedro, hindi na. Kasi yung bautismo dito, hindi kasama yung Messiah, resurrection. Hindi kasama. Basta dito lang ang presentation ni John, repent and be baptized. Pagdating ni Pedro, sa time ni Pedro, repent, baptize, in the name of Jesus, and then believing that Jesus Christ, the Messiah, was raised by God, according to the prophets. So, isinama yung si Kristo na Mesias na matay, at binuhay ng Diyos ayon sa mga propeta. Kaya, inulit yung bautismo na natanggap ng mga followers that time na pumunta o nagiging followers din sa time ni Pedro. So, ganun po. Dahil hindi malinaw sa kanila yung mensahe. Ayan. Acceptable sa time ni John, pero sa time ni Pedro, hindi. So, they were not in the upper room. They needed to handle the gospel transition. They needed to get up to speed. So, mayroon pong tinatawag na transition po dito sa time din nila, pero same. Yun pa rin ang presentation, pero mayroong transition na naganap. Itong mga believers sa time ni John the Baptist nag-transition to Peter. Kaya inulit po. Pero ang presentation, parehas, may mga additional lamang po. Dito tayo sa next, sa number 3, those left behind in transition. When God reveals new information, ito na po, mayroong new information. Ito po yung new information. When God reveals new information, there are always those under an old message that remain and die. So mayroon pong mga nag-remain doon. Pag sinasabing old message, yung dito. Ito yung old message na sinasabi kasi ito po yung new message. So may mga old message na nandito na may nag-transition sila to a new message. So they may never be included in the new message.
yung mga nasa old, syempre namatay, yung iba, when they were given God's message, they believed it and acted accordingly. They just shall live by faith. So when you learn to respect the difference between Peter and Paul's gospel, you will ask the same question ever asked. Sa ano kaya ang mga possible question? Marami po na mga katanungan. Yung iba sasabihin na yung ipinangaral ni Apostol Pablo, parehas lang dito sa sinabi ni John the Baptist. Yung sinabi ni Apostol Pablo, sabi ng iba, parehas sa sinabi ni Jesus. Yung sinabi ni Apostol Pablo, sabi ng parehas lang sa sinabi ng mga apostol. Pero, applying right division, applying doon sa rightly dividing the word of truth, ay mayroon pong distinction, mga kapatid. Dahil ang presentation ni Apostol Pablo ay iba po dito. Kaya nga, nung itinuturo ni Apostol Pablo na ang justification ay sa pamagitan ng dugo ni Kristo, ang justification sa kanila ay nakabase sa batas ni Moses. Magkakaiba po. Basahin natin para makita niyo na mayroong pagkakaiba. Anong sabi niya sa Romans chapter 3? 24 to 25. Verse 24, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath sent forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. At kung idagdag natin in chapter 5, verses 1 and 2, the book of Romans. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, and by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. So, hindi po basihan. Okay, ang katuruan ni John the Baptist, ni Jesus Christ, yung mga apostles, kung pag-usapan natin yung kapatawaran na ibinabatay doon sa bautismo sa tubig. Dahil dito po malinaw na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamagitan ng ginawa ni Kristo sa cross, ay hindi po sa pagbautismo sa tubig. Pero yun po ay effective sa time dito, sa time ni John the Baptist, sa time ni Jesus, sa time ng mga apostol, pero sa time ni Pablo, hindi na effective. Hindi na nakakatulong ang bautismo sa tubig para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Okay? So, ito yung tanong, what happened to the followers of Peter's gospel if Paul's was different? So, anong nangyari doon sa mga followers na yon? Kasi, ang mga followers ni Pedro nandito, and then yung iba ay nag-merge. Napunta doon yung iba sa kay Pablo. So the answer, the same thing that happened to the followers of John the Baptist. They lived and died by faith, yung mga namatay, in what God told them. Their message was old and was being replaced by the gospel of the grace of God. And Peter's message was no longer what God was using. So hindi na po. Kaya, ang gospel na paniniwalaan natin ngayon, hindi na yung sinabi ni Pedro. Hindi na po. Kaya, ito po'y nakakalungkot kung ang ipinapangaral sa panahon natin ngayon ay yung turo naman ng mga apostol, turo ni John the Baptist at turo ng Panginoon nung hindi pa siya namatay, hindi na po effective yun. Hindi maliligtas ang tao doon. Bakit? Napalitan na po. Ano pong ipinalit? The gospel of grace. Kaya nga dito sa Ephesians chapter 3, ito po para makita nyo na mayroong bagong programa ang Panginoon na binuksan para sa panahon natin ngayon. Kung bagong programa, bagong katuruan na ibinigay ang Panginoon, hindi po parehas doon sa dati. Dito po sa Ephesians 3, 1-3.
For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you word, how that by revelation he made known unto me the mystery as I wrote afore in few words. Di ba napansin nyo? The revelation of the mystery, the dispensation of grace. Yan po ang bago. Kaya, ang ipapangaral natin ay yung bago na ibinigay ng Panginoon, bagong programa, bagong katuruan na ibinigay ng Panginoon kay Apostol Pablo. Hindi po dito Kung halimbawa gusto niyong i-share ang kaligtasan, i-share niyo po ang gospel na tinanggap ni Apostol Pablo para din sila'y maligtas. Hindi yung sinabi ni John the Baptist, sinabi ni Pedro, at yung mga apostol, at yung sinabi ni Kristo nung hindi pa po siya namatay. Hindi po yan ang gospel natin na dapat nating paniniwalaan. Ulitin ko po, para magiging clear sa atin, ang gospel na paniniwalaan natin para ang tao maligtas, yung gospel na tinanggap ni Apostol Pablo. Ano po yung gospel na tinanggap ni Apostol Pablo? Ay ang gospel of the grace of God. Ano po ang nilalaman ng gospel of the grace of God? Yung ginawa ni Kristo sa cross. Na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa justification natin, para tayo ay aariing ganap, para tayo ay mapawalang sala, para tayo ay maligtas at hindi natin maranasan ang parusa ng Panginoon. Kaya lahat ng mga mananampalataya ngayon naniniwala sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay pupunta sa langit. Pupunta sa langit. Lahat ng naniniwala sa gospel of the grace of God, sa gospel, sa ginawa ni Kristo, lahat pupunta sa langit at hindi po makakaranas ng dagat-dagatang apoy. Hindi na ito mararanasan sa mga naniniwala. Okay? Malinaw po ba sa atin? Maraming gospel sa Bible, pero isa lang ang gospel na i-share para tayo maligtas. The gospel of the grace of God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na inyong pinagkaloob. Maraming salamat sa mensahe. Sana ito po'y mananatili sa aming puso at isipan. At kayo po ang patuloy na mag-protect sa bawat isa at maging sa aming gawain every Sunday dito po sa community na ito at maging sa pamamahay na ito na ginamit bilang center of fellowship. Patuloy niyo pong i-bless ang pamilyang ito, Panginoon. Maraming salamat sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat. God bless.